marami para pagkakaiba nga ang bawat henerasyon. Itong mga pinanganak kaya this year o yung mga tinatawag na Gen Beta. Paano kaya sila? Oo, eksperto po ang sasagot dyan. Nakasama natin ngayon live via Zoom si Rian Portuguez na mas kilala bilang your millennial psychologist. Hi, Rian. Kumusta ka na? Hello po, okay naman. Ayan. Nagkatrabaho kami niyo sa Mental Health PH, di ba, Rian? Mental Health PH, one of the many, di ba, of the activities of Mental Health PH. Ayan. So anyway, ngayon, di ba, may iba't ibang generation tayo. Boomer, Millennial, Gen Z, Gen Alpha, Gen X, di ba? Ano-ano yung masasabi nyo na malalaking pagkakaiba nila? Yeah, yung mga pagkakaiba na yun kasi ay nakadepende dun sa environment nila or kung paano sila na-shape at that time. Siguro, simulan natin tong na lang, yung pinakabago ngayon, no? Yung Generation Alpha tsaka yung Generation Beta. Sila yung pinakabago, di ba? Parang halos 5 years gap lang yung difference nila. 5-year-old. Kaya wala din masyadong enough na data para dito sa dalawang bago na to. Pero ang nakikita, dahil sila ay pinalaki ng Gen Y or ng millennial generation, 'di ba? Generation halos natin, 'di ba? Ayan. So, nandito yung strong bond sa family. Oo, tsaka nandito yung pagiging inclusive. Kasi kung ma-observe natin, yung characteristics ng Gen Z, tapos yung sumunod sa millennials, tsaka ng millennial, halos di rin nagkakaiba sila. Diba, most of them socially aware. And most of the time, sila yung mga grupo ng mga generation talaga na sinusuportahan yung mga causes, mental health, inclusivity, LGBT advocacy, climate change, or climate justice, etc. So, kaya itong mga mas bata, yung Generation Alpha and Generation Beta, syempre given na yan na tech savvy sila at aware sila sa technology, yun dun sila talaga isa din sa talagang unique characteristic nila. Pero yung pinaka-unique dito yung collaborative, ayan, yung pagiging collaborative nila, tsaka maaaring nandito sila nakafocus ngayon sa community. Oo, yung kasi ganun yung parang mga specific na characteristics ng millennial and Gen Z eh. So yun yung ipinapasa ngayon dito sa alpha tsaka sa beta. At tsaka yun nga yung importance din na curious and inclusive ka, 'di ba? So yun yung mga nakikita, no, somehow parang napo-foresee dun sa magiging generation na alpha tsaka beta. Oo, ayan. Very interesting. Yeah, very interesting. Di ba sabi nga nila, itong Gen Beta, ito na yung AI generation. Naka-angkla sa AI. Is that good or bad? Nakaka-alarm kasi AI, di ba? Oo. Ayun, syempre, usually may mga negative impression tayo kapag sinabing artificial intelligence. Pero syempre may good, kanina nakikinig din ako sa usapan ninyo eh, sa lahat ng bagay naman may good side, may bad side. Halimbawa, sa Gen Z, nakita sa kanila na ang dami nilang magagandang characteristics, diba? Tulad ng pagiging tech savvy. Siguro yung medyo naging negative side lang ng slide ay marami sa kanila ay less attentive. So, kung nakita na yung ganong klaseng problema sa Gen Z, yun yung malamang iiwasan natin sa Generation Alpha tsaka Generation Beta. Kasi nakita na rin natin na marami na masyado nagre-rely sa AI, baka nga maging lazy na masyado kasi parang lahat na lang instant, no? So more likely baka yun yung kailangan i-work out or i-fix sa mga susunod na generation na nandun yung curiosity, creativity nila, hindi nila pinapabayaan yun kahit na merong artificial intelligence. So nasa maayos na paggamit ng artificial intelligence, more likely ayan na yung parang magiging direction. Kasi nakikita din naman natin yung negative impact ng artificial intelligence sa iba. Actually, wait lang, pero gusto ko lang sa kanila, no, yung upside lang, they're more socially aware, etc. Kasi yung mga boomer natin, sobrang hindi sila socially aware. May baon ako. So anyway, sorry, sana hindi nakikinig yung tita ko. Hirit niya. Kasi nag-pass away yung uncle ko. Siyempre, di ba, condolence, di ba? Condolence po. O, ganyan. Tsaka naiyak talaga ako. Tito ko yun eh. Niyakap ako. Sabi niya, nauna pa rin mami mo. Sabi sa akin. Alam mo, tumawa na lang ako. Parang tawang-tawa ako na na-shock. Sabi ko, baka rin mami mo. Oo, baka yun yung way of grieving. Pero nagulat ako, hindi sobrang, wow! Alam mo parang less sensitive ang older generation, pero, ganun ba? Ano, may baon ka ba from your tita? Ako, Rian, kwento ko lang sa'yo. Hindi, not necessarily tita, ha? Yung mga tita generation, kahapon lang, nasa supermarket kami, Papu. So, hi, fan nagpakilala. Uy, fan na fan nyo ako. Parang ganun, baligtad pa, hindi yung fan ako ninyo.
fan na fan nyo ako. Ay, basta gano'n. Yeah. Tapos biglang, noon pa may picture nga ako sa inyong dalawa, nung dalagat binata pa kayo. Gano'n Dalagat binata pa kayo. Yan ha. Yung payat pa kayo, ngayon ang taba nyo na. Talagang tinuloy niya, sinabi niya. Alam mo, sabi ko, ganun ho talaga. Uy, alam nyo, sabi ko sa kanya, tita, bawal ho ang body shaming. Maka-cancel kayo. Everyone's beautiful in his own way. Kinantahan ko na lang, pero ganun yung Gen Xers. Less sensitive sa feelings mo. Yung parang sa kanila, it's a way of getting casual or comfy. Kala nila okay yun. Pero actually, nakakasakit sila na kapwa. Actually, ganun talaga, ganun din yung yung angel ng anak ko ni Erin, sorry Ate Marie Chris. Nilaglag ko na yung, ganun siya. Pag kunwari, di ba may uso ngayon sa Instagram, yung parang post a picture of you in college. Di ba? So, nag-post ako, sabi niya, grabe, ma'am, yan pa yung may bewang ka pa. Ayun, alam mo yun, Rian. You know what we mean, di ba? Na ngayon, woke na yung mga generation. Gen Z yung anak ko eh. Correct. Very careful siya sa mga words niya. Correct. Kasi nandun na siya sa Me Too movement, nandiyan na siya sa no to body shaming, nandiyan na siya sa acceptance, inclusivity. Doon naman ako natutuwa sa anak ko. Very careful. Ayaw niya nakaka-offend ng mga tao. Wait, naalala ko nga sa Golden Globe, si Jennifer Coolidge tinanong, siya yung sa American Pie, 'di ba? Tsaka sa Legally Blonde, sinabi sa kanya, what's the best part of about being a woman in Hollywood this 2025? Boomer siya eh. Tapos parang sinabi niya, you can eat anything you want. Kasi nga, di ba, ngayon, mas accepting na tong generation at yung audience na nanonood sa'yo ngayon for who you are and how you are. Yan naman ang gusto ko, di ba? Yan, that's the good side of this generation. Pero natawa ako sa mga natin, experience natin. Kahapon lang yun, talaga. Yan yung talaga, walang preno, dire-diretso. Kailangan pa sabihin. Nag-gets ko na nga, di ba? Noon. Mag-stop ka na doon. Doon ka na, noon, nakilala kayo. Payat pa kayo. Sabi ko, gets ko naman. Hindi ko naman deny, di ba? Dalawa na anak na. Anyway, eto na, punta na tayo balik tayo sa topic. Oo nga. Dito na nga tayo. So, how do we deal? Yung mga nanay na nanonood sa atin ngayon, nanganak na nga, tapos Gen Beta na yung mga anak. Ano yung mga dapat nilang tandaan sa pag-raise ng kids na Gen Lalo na, Beta? hindi ko na rin millennial ka, di ba? Tapos medyo makabago na kami. Isa pa yun. Di ba? Tapos medyo woke rin kami. Mega woke yung anak namin. Yun na. Ay, ganda yan. Woke versus mega woke. Oo, paano yun? Magtatalo kami, di ba? Yan nga yung maganda doon, Kasi kung socially aware tayo, tapos mas sensitive tayo sa needs ng iba ngayon kumpara nung mga previous generation. So, ibig sabihin, nandito na yung characteristics natin na open tayo in terms of communication. Di ba? Yun yung kaya malapit yung Gen Z tsaka yung mismong millennials kasi nagkakaintindihan sila eh. Kumbaga parang alam nila yung parehas yung pinaglalaban. Open communication. I'm not saying na hindi open yung mga previous generation. Kaya lang kasi they're not as open. Kaya not as open, nahihiya sila. Or parang sa kanila may shame in talking about such topics, and such topics are taboo. Like it's never happening, but it's happening. It's reality. It's what we're going through. Ayaw nilang aminin, nagiging sila, in denial. Oo, kasi may mga stigma din kasi talaga during their time. Siguro yung openness nila, may iba pang layer. Compared sa openness ngayon kasi na talagang totally open, pinag-uusapan pati sa mental health, di ba? Lahat ng mga bagay na dapat. So, yun nga, in terms of parenting, sa halos lahat naman din ng generation, yung kailangan naman talaga natin ay yung empathy, di ba? Gusto natin na makaramdaman natin na naiintindihan tayo. So, importante kung ikaw ay parent, marunong kang makinig at buksan yung isipan ano man yung sasabihin ng anak mo nang hindi mo siya ginajudge. Kasi nag-work siya sa atin as millennial, di ba? So, nag-work din siya dun sa sumunod na generation natin, yung mga Gen Z. So, kung mas woke or parang mas socially aware yung mga bata, mas maganda kasi parang kahit konti na lang i-adjust natin, no? Siguro, importante na maintindihan natin na may matututunan tayo sa kanila at sila din sa atin may matututunan, di ba? Kaya importante yung open communication, tsaka yun talaga nakikinig. And most of the time, nag-work din talaga yung you need to ask, di ba? Kung ano ba yung talagang kailangan nila. Kaya nga dito papasok yung mga unsolicited advice, di ba? Yung ako nga nakakaasar, di ba? Kasi parang di mo naman tinanong, pero parang
nagko-comment sila ng mga bagay na hindi mo inas. Pero syempre, nakikita naman natin minsan na yun yung way kasi nila to connect. So, yun din yung kailangan natin maintindihan kasi yun yung way nila to connect kasi akala nila kapag nag-share ka ng sarili mong yun, sarili mong experience ay magiging connected ka na. Pero minsan hindi ganoon, no? Parang kinukuha mo yung spotlight ng isang taong merong pinagdadaanan kapag nag-share ka kagad ng experience mo kasi hindi ka nakinig muna sa kanya. So tayo, natutunan natin as millennials and Gen Z yun. Ngayon, aware tayo na kapag ginawa natin yun sa mga mas batang generation, makakatulong yun sa kanila para mas ma-express nila yung need nila. Diba? So, pero ayun, kailangan yun. Ito, Doc, ito na ibabaliktad ko naman. Kunwari ako yung boomer, ako yung Gen X. Meron din ganito. Alam ko at talagang valid na mental health yung isa sa pinaka-issue no sa mga sa henerasyon ngayon, lalo na ayon ito sa ilang pag-aaral, 'di ba? Pero meron din like kunwari, 'di ba? They just don't wanna excel or do something more. They would use that card. And lahat naman tayo may trauma. Lahat tayo may mga pinagdaanan, 'di ba? So how do you balance that? Beta ba 'to sinasabi mo o alpha? Alpha. Or millennial, 'di ba? Yung mga younger millennial parang no, it's my OCD. Yeah. It's my ganito. Yeah. 'Di ba? Hindi, I mean it's valid. It is valid. But ako nga baka undiagnosed ako eh. 'Di ba? Para lahat tayo are going through something. Yeah. So how do we meet halfway? Yun, dun pa rin siya papasok sa sa ina-identify mo saan ba nanggagaling yung mismong parang fear niya halimbawa. O kasi may times din naman na yung iba valid naman din talaga. Kaya lang syempre, kaya nga importante dito na iwasan yung pagiging stereotypical. Kasi kung minsan, yung pag stereotypical, kapag Gen Z yan or kapag millennial yan, entitled na yan or masyado na yung independent at madaming excuse kasi mga lazy ang mga yan. So, di ba may mga stereotypical tayo na parang iniisip sa mga specific generation or kapag boomer yan, close-minded na yan or narrow-minded yan, di yan marunong makinig. Pero may mga na-encounter ako na from different generation na very open and may empathy sila. It's not even all. So, kaya kumbaga parang iwasan natin na i-remove natin sa mind natin yung pagiging stereotypical sa mga nami-meet natin. So kapag may narinig tayong ganun, pakinggan muna natin kasi baka totoo naman talaga. So baka ang kailangan niya tulungan siya, so bigyan siya ng support para mas magawa niya ng maayos kung saan siya merong fear. Kasi nag-work naman yun. Oo. Tapos kung sakali naman din talaga na nafe-feel mo talagang may excuse, yun, importante na parang maging accountable siya dun sa ginagawa niya by siguro pointing out kung paano mo na-perceive yung nangyari without judging the person. Kasi pwede mong sabihin sa kanya na ako nafe-feel ko dito sa sinasabi mo na parang nakikita ko siya na ganito. So, ito yung naapektuhan kapag ginagawa mo siya. So, can you tell me kung paano ba kita mas matutulungan? Kasi kung natatakot ka na gawin to, baka ganito pwedeng mag-work. Dito kita mas matulungan. So, pero kung nagsimula na tayo na, gumagawa ka lang ng excuse eh. So, never do that. Alam mo kasi kami ni Julius, Gen Z ng anak namin, tapos yung isa, alpha na pala yung bunso namin, 2010 eh. Akala ko talaga Gen Z pa rin. 2010 yung bunso. Alam mo, ganyan kami. Very progressive kami. Ni Papo na parents, si kahit Gen Xer. We never judge. We never judge talaga. Ganyan kami. Binibigyan namin ng option. Laging, what do you think? What is your plan? Tapos tsaka kami magbibigay ng advice. Pero in the end, sinasabi namin, pero ikaw pa rin masusunod. Because that's your life. At least, napakinggan mo yung side namin. Never kami nag-insist. Eto, gawin mo Tapos never kami namilit. Iba you have to be a progressive parent. Nowadays, others hindi mag-open up sa anak mo. Ayun. Uy, Rian, alam mo, sobrang bitin yung 11 na Oo. But we appreciate all your insights today. Thank you so much. Thank you. You want to promote anything, Rian? Wala naman. Pero siguro, yun lang. Pwedeng follow lang nila yung aking page, Your Millennial Psychologist. Facebook, pwede din sa YouTube. Pero mas active ako sa TikTok tsaka sa Facebook page. Wala na yung Twitter. I-follow mo yung TikTok namin. Ay, sige. Oo, nilive ko to. Ayan, nice. Nawala na ako ng baterya. Pasensya na sa mga nanonood sa TikTok sa amin. Baka nagtataka kayo. Pero in past views natin, mamu diba? Gagawin na natin lagi. Dati pinafollow kita sa Twitter na ngayon X. Meron ka pa ba noon, X?
iniwan mo na. Years ago? Woke, millennial Wala siya, na. iniwan niya na yun. Wala ka na nung ex. si Elon Musk yung may-ari. Oo, dati kasi sa ex kami Hindi nagpa-follow. Nagpa-post lang ako para kahit paano may iba naman doon sa ex. Pero hindi ako active masyado doon. Kasi Oo, nga, diba? yan, Same. Sa TikTok ka na, sa TikTok ka na. Sa Threads. TikTok, Threads. Facebook. Yeah. Facebook. Threads, Instagram. Sige Sige po. Naku, kilala ko na agad si Doc. Anong klase siya? Parang ako. Hindi na rin ako nag-ex. Charot! Diba? Nandun na Actually, ako sa ako din. Threads, Si TikTok. millennial ako at heart. Charot.